Habang tahimik ang board meeting, inihayag ni Regina de Magiba, ang matikas na SEC ng Perlas Defense Technologies, ang kanyang kasal. Kilalanin ninyo ang aking asawa, si Leo San Miguel. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa tanawin ng matangkad, mapagpakumbabang lalaki na nakasuot ng simpleng damit. Ang parehong lalaki na tahimik na naglilinis ng kanilang mga opisina sa loob ng ilang buwan. Ang hindi alam ng makapangyarihang negosyante ay ang kanyang kasal sa kontrata ay dating pinuno ng pinakalihim na Special Forces Unit ng Pilipinas. Ang janitor na naglilinis ng kanilang mga sahig ay nakapatay ng mga diktador at nakabuwag ng mga terrorist cell. At ngayon, habang may mga aninong lumilibot sa imperyo ni Regina, ang maingat na inilibing na nakaraan ni Leo ay muling lumitaw na may nakamamatay na kahihinatnan. Naglalakad si Regina de Magiba sa nagniningning na lobby ng Perlas Defense Technologies. Ang kanyang navy pencil dress at crisp white blazer, isang malaking kaibahan sa malalim na kulay ng headquarters sa Makati na ngayon ay kanyang pinamumunuan. Nagkalat ang mga empleyado mula sa kanyang daan, ang kanilang mga bulong ay sumusunod sa kanya na parang anino. 6 na linggo na ang lumipas mula ng mahiwagang aksidente sa iit ng kanyang ama at 3 linggo mula nang ibunyag ng board ang nakakagulat na probisyon sa kanyang testamento. Magpakasal sa loob ng 30 araw o mawawala ng controlling interest sa kumpanya. Ang takong ng kanyang sapatos na Italyano ay umalingganggaw sa marmol na sahig habang papunta siya sa executive elevator. 30 araw upang makahanap ng asawa. Ang kabaliwan nito ay nagpatigas sa kanyang panga. Si Jose de Magiba ang nagtayo ng kumpanyang ito mula sa wala, tinuturuan ang kanyang anak sa bawat aspeto ng negosyo, inihahanda siya na pumalit sa kanyang pwesto. Ngunit, sa kanyang kamatayan, idinagdag niya ang makaluma na kondisyon na nagbabanta sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa kanyang opisina na ngayon ay clinically redecorated sa kanyang mga kagustuhan. Sinusuri ni Regina ang pinakabagong missile guidance system blueprints, habang ibinibigay ng kanyang assistant na si Bianca ang mga update sa mga potensyal na kandidato para sa kanyang emergency na kasal. Ang AC ng marketing ay diborsyado, kaakit-akit, at clear na para sa classified information, mungkahi ni Bianca. Ibinasura ito ni Regina sa isang kaway. Masyadong ambisyoso. Hindi niya kailanman tatanggapin ang isang pansamantalang kasunduan. Ang Chief Financial Officer, patuloy ni Bianca, nag-scroll sa kanyang tablet. Masyadong konektado sa board. Ay report niya ang lahat kay E. Velasco. Tumalikod si Regina sa mga floor-to-ceiling windows, nakatingin sa skyline ng Makati. Kailangan ko ng isang taong walang pakialam sa Perlas. Isang taong naunawaan ang pagiging discreet, isang tao, huminto siya, ang pagkadismaya ay kitang-kita sa matigas na linya ng kanyang bibig, isang taong makokontrol. Nang gabing iyon, matapos suriin ang 7 potensyal na kandidato sa asawa at makahanap ng mga fatal flaw sa bawat isa, tumakas si Regina sa isang maliit na dive bar na milya-milya ang layo mula sa corporate district. Isang lugar na walang sinuman ang makakakilala sa tirena ng yelo ng Perlas. Ilang inumin ang lumipas, ang kanyang maingat na pinananatiling kontrol ay nawala, ang stress sa pagkamatay ng kanyang ama, ang hinaharap ng kumpanya na nakasabit sa kawalan, at ang umaatikabong orasan ng inheritance clause, ay nilampasan ang kanyang karaniwang hindi matatag na composure. Sa mahina nitong estado, nakita niya ang sarili na naakit sa isang tahimik na lalaki na may mapagmasid na mga mata na nakaupo mag-isa sa bar. Mayroong isang bagay na nagpapapanatag sa kanyang presensya, isang bagay na pamilyar na hindi niya lubos na matukoy. Tahimik na nakinig si Leo San Miguel habang malabo niyang inilarawan ang kanyang problema, ang kanyang kalmado ay isang kaibahan sa kanyang emosyonal na kaguluhan. Minsan ang pinakamahirap na problema ay may pinakasimpleng solusyon, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mababang ugong na tila tumagos sa ingay ng bar. Mas malapitan siyang pinagmasdan ni Regina. Malapad na balikat sa ilalim ng simpleng kulay abo na t-shirt, malalakas na kamay na nakabalot sa kanyang baso ng whiskey, isang manipis na peklat sa kanyang jawline. Ang kanyang mga mata ay mayroong isang bagay na kanyang kinikilala, ang maingat na pagbabantay ng isang taong nakakita na ng masyadong marami. Nang harasin ng isang agresibong patron si Regina, namagitan si Leo ng may nakakagulat na kahusayan, isang tumpak na wrist lock na hindi nangailangan ng dramatikong paggalaw, kundi controlled expertise na nagpatawad at nagpaatras sa agresor. Ang kombinasyon ng alkohol, emosyonal na paglabas,
at hindi inaasahang proteksyon ng estranghero na ito ay nagpababa sa maingat na binuong depensa ni Regina. Saan mo natutunan iyon? Tanong niya, lumalapit sa kanya sa bar. Nagkibit balikat si Leo, ang kanyang ekspresyon ay walang inihayag. Doon at dito may napupulot ka. Ang gabi ay naging isang malabo na serye ng mga pagtatapat at koneksyon na nagtapos sa isang padalus-dalos na imbitasyon pabalik sa kanyang penthouse. Nagdala ng kalinawan at gulat ang umaga. Si Leo ay bahagi ng maintenance staff sa Perlas, ang tahimik na janitor na nadaanan niya ng daan-daang beses nang hindi napapansin. Sa halip na kahihiyan na maaaring maramdaman ng karamihan sa mga nakita ni Regina ang pagkakataon sa kompromisong sitwasyon na ito. Isang lalaki na walang koneksyon, walang ambisyon, isang taong ipinapalagay niya na isang sumusunod na failure na madaling makontrol at mabayaran. Pinagmasdan niya ito mula sa pintuan ng kanyang silid-tulugan habang nakatayo ito sa mga floor-to-ceiling windows, nakasalungguhit laban sa liwanag ng umaga. Ang kanyang tuwid na posisyon na parang militar ay hindi tugma sa kanyang pinaghihinalaang posisyon sa buhay. Mayroong isang bagay na hindi magkakatugma tungkol kay Leo San Miguel. Ngunit masyadong nakatuon si Regina sa kanyang agarang problema upang mas malalim pa ang paghukay. Iminungkahi niya ang kanyang kasal sa kontrata habang nagkakape. 1 taon, mapagbigay na buwan ng bayad, magkahiwalay na buhay, at ganap na pagiging discreet. Pinagmasdan siya ni Leo ng mga mata na hindi nababasa bago sumang-ayon sa isang kondisyon, walang background checks maliban sa standard na employment screening na naipasa na niya. Bawat isa ay may mga bagay na mas gusto nilang iwanan, sabi niya. Sumang-ayon si Regina sa pag-aakalang mayroon siyang maliliit na problema sa batas o mga utang. Ang kaayusan ay tila perpekto. Isang sumusunod na asawa na walang interes sa kanyang kumpanya at walang kapangyarihan na bantaan ang kanyang posisyon. Tahimik silang ikinasal pagkaraan ng 3 araw sa county courthouse. Si Leo ay nakasuot ng hiniram na suit, si Regina ay nakasuot ng simpleng puting damit na walang inihayag sa transaksyong negosyo na nagaganap. Habang pinipirmahan nila ang mga papel, wala sa kanila ang nakapansin sa lalaki na kumukuha ng litrato sa kanila mula sa kabilang kalye, ni sa naka-encrypt na mensahe na ipinadala niya. Nagbago ang mga pattern ng target. May bagong variable na ipinakilala. Ang anunsyo ni Regina ng kanyang kasal ay nagdulot ng shockwave sa Perlas. Nagpalitan ng pagdududa ang mga miyembro ng board habang tahimik na nakatayo si Leo sa tabi niya sa kanyang una at nag-iisang designer suit. Si E. Velasco, ang pinakamatandang kaibigan ng kanyang ama at board chairman, ay pinagmasdan si Leo ng may pagdududa. Talagang isang whirlwind romance, anya, ang kanyang pakikipagkamay kay Leo ay nagtagal na parang maisinusuri. Sumagot si Leo sa kanyang tingin ang bihasang kawalang emosyon, walang inihayag. Kapag alam mo na, sagot ni Regina na may bihasang ngiti, ang kanyang kamay ay nakapatong na parang pagmamay-ari sa braso ni Leo. Tumango ang mga miyembro ng board, ang ilan ay maihalatang ginhawa. Ang inheritance clause ay natugunan, ang kanilang mga posisyon ay ligtas. Si E. Velasco lamang ang tila nabagabag, ang kanyang mga mata ay sumisikat habang pinagmamasdan ang maingat na paggalaw ni Leo sa paligid ng silid. Upang mapanatili ang appearances, lumipat si Leo sa sterile penthouse apartment ni Regina. Nagtatag siya ng malinaw na hangganan, magkahiwalay na silid-tulugan, minimal na interaksyon, walang panghihimasok sa kanyang trabaho. Sumunod si Leo ng walang reklamo, ipinagpapatuloy ang kanyang posisyon bilang janitor sa kabila ng mungkahi ni Regina na kumuha siya ng paid leave. Mas gusto kong kumita ng aking ikabubuhay, sabi niya ng simple. Maling ipinakahulugan ni Regina ito bilang pagmamalaki ng isang simpleng tao. Hindi alam na kailangan ni Leo ang access sa gusali upang imbestigahan ang kanyang sariling mga pagdududa tungkol sa Perlas. Ang kanilang unang mga linggo na magkasama ay nagtatag ng isang ritmo ng maingat na pag-iwas. Bumabangon si Regina ng 5:05 ng umaga para sa kanyang mahirap na fitness routine bago ang 14 na oras na araw ng trabaho. Si Leo ay nagtatrabaho ng night shifts. Tahimik na gumagalaw sa gusali habang ang mga executive ay nagtatrabaho ng huli sa mga classified projects. Sa mga bihirang sandali sa apartment, natagpuan ni Regina ang kanyang sarili na nababahala sa kahusayan ni Leo. Ang paraan ng kanyang pagmamasid at pag-adapt sa kanyang mga ugali ng walang diskusyon, inaasahan ang mga pangangailangan na hindi niya kailanman ipinahayag.
Nang nahirapan si Regina sa insomnia, umuwi siya upang makahanap ng perpektong tasa ng tsaan na naghihintay. Nang nilaktawan niya ang mga pagkain sa panahon ng matinding trabaho, lumitaw ang masustansyang pagkain sa kanyang office refrigerator. Walang hinihingi si Leo, walang ipinaliwanag. Ang kanyang tahimik na kumpiyansa ay parehong nagpapapanatag at nakakairita sa isang babae na ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa hindi nangangailangan ng sinuman. Isang gabi, nang bumalik siya ng mas maaga kaysa karaniwan, nakita ni Regina si Leo na gumagawa ng tumpak na military push-ups sa living room. Ang kanyang mga paggalaw ay napaka-fluid at kontrolado kaya tila walang kahirap-hirap. Agad siyang huminto nang makita siya, bumangon ng may grace na tila hindi tugma sa kanyang pinaghihinalaang background. Nang tanungin, binanggit lamang niya na ang pagiging fit ay nakakatulong sa akin na magtrabaho ng mas mahusay. Binitawan ito ni Regina, ngunit inilagay ang hindi pagkakatugma na ito sa iba na nagsimula na niyang mapansin. Ang kanilang unang tunay na pagtatalo ay nang nag-host si Regina ng hapunan para sa mga potensyal na kliyente ng militar. Si Leo, na balak niyang ilayo, ay maayos na gumanap bilang host ng bantaan ng social anxiety ni Regina na sirain ang gabi. Ang kanyang hindi inaasahang kaalaman sa mga military protocols at defense systems na iniugnay niya sa pagbabasa ng marami ay nakabighani sa mga general. Si Regina ay parehong nagpapasalamat at galit sa pagiging upstaged, kinompronta siya pagkatapos tungkol sa paglampas sa mga hangganan. Nalulunod ka, sabi ni Leo ng simple. Pinapanatili ko lang kayong nakalutang. Hindi ko kailangan ng pagsagip, anya. Lahat ay nangyayari minsan, sagot niya, isang bagay na parang matandang sakit ang kumislap sa kanyang mga mata bago bumalik ang kanyang ekspresyon sa neutral. Bago pa siya makahingi ng karagdagang paliwanag, umatras siya sa kanyang silid, iniiwan si Regina na may nakakabahalang pakiramdam na nakasilip siya ng isang bagay na totoo sa ilalim ng kanyang maingat na pinananatiling facade. Samantala, nagsagawa si Leo ng kanyang sariling investigasyon sa panahon ng kanyang maintenance rounds. Natuklasan niya ang mga hindi pangkaraniwang security gaps sa mga sistema ng Perlas, mga encrypted communications na lumampas sa mga opisyal na channel, at mga mahiwagang padala ng teknolohiya na tumugma sa mga pattern na kinilala niya mula sa kanyang dating buhay. Nagsimula siyang maghinala na ang pagkamatay ng ama ni Regina ay hindi aksidente o pagkakataon, at si Regina mismo ay maaaring nasa panganib mula sa mga puwersa sa loob ng kanyang sariling kumpanya. Sa panahon ng late night shifts, pumasok si Leo sa mga secure areas gamit ang access na ibinigay ng kanyang posisyon bilang janitor, nagda-download ng mga server logs at kumukuha ng litrato ng mga shipping manifests. Sa mga basement archives, nakakita siya ng mga pagkakaiba sa mga financial records na nagmula pa sa mga buwan bago ang pagkamatay ni Jose de Magiba, ebidensya ng mga mapagkukunan na inililihis, mga prototype tests na minamanipula, at classified information na tumutulo sa pamamagitan ng maingat na nakatagong digital backdoors. Habang lalong nagiging protektado si Leo ng walang paliwanag, lumalaki ang pagkadismaya ni Regina. Binuo niya ang kanyang karera sa kontrol at pagiging self-reliant, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na tumutugon sa banayad na gabay ng tahimik na lalaking ito. Nang kinompronta niya ito tungkol sa kanyang mga mahiwagang tawag sa telepono at hindi maipaliwanag na pagliban, nag-alok lamang si Leo ng malabong mga pagtiyak. Ang tensyon sa pagitan nila ay lumalaki, ang mga profesional at personal na hangganan ay lumalaboy sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na mapanatili ang distansya. 3 buwan sa kanilang kasunduan, nakuha ni Regina ang isang kumikitang kontrata sa Department of National Defense para sa isang revolusyonaryong drone targeting system na nagpatibay sa kanyang posisyon bilang Ang pagdiriwang sa headquarters ng Perlas ay naging isang high-profile event na may mga opisyal ng militar, mga miyembro ng board, at mga technology partners na dumalo. Si Leo, na pinananatili pa rin ang kanyang janitor cover, ay nanood mula sa gilid habang pinamumunuan ni Regina ang silid sa isang nakakasilaw na asul na gown, sa wakas ay tinanggap sa mundo ng kanyang ama. Mula sa kanyang posisyon malapit sa service entrance, ang sanay na mata ni Leo ay nagkatalog ng mga potensyal na banta. Ang catering staff na may hindi inaasahang access sa mga secure areas. Ang mga security personnel na ang posisyon ay nag-iwan ng mga blind spots at coverage. Isang partikular na guard na ang mga communication patterns at paggalaw ay tila hindi ayon sa protocol.
Mayroong isang bagay na tila mali na nag-trigger sa hypervigilance na nagpanatili sa kanya na buhay sa hindi mabilang na operasyon. Sa panahon ng kanyang keynote speech, napansin ni Leo ang isang security guard na ang mga movement patterns ay hindi tumutugma sa mga standard protocols. Habang ipinuposisyon ng guard ang kanyang sarili malapit kay Regina na may isang kamay sa loob ng kanyang jacket, inabandona ni Leo ang kanyang cover identity nang walang pag-aalinlangan. Gumalaw siya ng may kontroladong pagiging tumpak sa gitna ng crowd. Narating si Regina sa sandaling kinuha ng guard ang isang nakatagong armas at maayos na nilihis ang pag-atake. Ang bala ay dumampi sa braso ni Leo sa halip na mahanap ang puso ni Regina. Sa nagresultang kaguluhan, pinigilan ni Leo ang mamamatay tao. Nang may kahusayan ng militar, ang kanyang mga paggalaw ay nagbubunyag ng mga taon ng combat training. Pinanood ni Regina nang may gulat kung paano ang kanyang mapagpakumbabang asawa ay naging isang taong hindi nakikilala, nag-uutos, nakamamatay, at ganap na kontrolado sa krisis. Nang dumating ang karagdagang security, nawala na si Leo sa scene, iniiwan si Regina na harapin ang pulis at ang mga tanong na hindi niya masagot. Pagkaraan ng ilang oras, nakita niya ito sa kanilang penthouse, mahusay na tinatahi ang kanyang sariling sugat. Dugo ang bumahiran sa puting tiles ng kanilang bathroom floor. Ngunit ang mga kamay ni Leo ay nanatiling matatag habang nagtatrabaho siya, ang kanyang paghinga ay kontrolado at pantay. "Sino ka?" tanong niya, ang adrenaline at pagkalito ay nagpanginginig sa kanyang boses. Nag-alok lamang si Leo na mayroon siyang kaunting karanasan sa security at iminungkahi na ang pagtatangka sa kanyang buhay ay konektado sa mga pagkakaiba na napansin niya sa mga classified projects ng Perlas. Gumulong ang mundo ni Regina nang napagtanto niya na iniimbestigahan ni Leo ang kanyang kumpanya sa simula pa lang. "Niloko mo ako mula ng araw na magkakilala tayo," akusa niya, ang galit ay tinatakpan ang kanyang takot. Tinapos ni Leo ang pagtatali ng tahi bago sumagot. "Hindi panloloko, hindi lang pagbabahagi ng lahat. May pagkakaiba. Hindi para sa akin," salungat ni Regina. Ngunit ang init sa kanyang boses ay nawawala, napalitan ng pagkilala na kung wala ang kanyang pamamagitan, patay na siya. Ang kanilang pagtatalo ay naabala ng isang kagyat na tawag. Ang mga server ng Perlas ay nilulusob, ang mga sensitive weapon designs ang pinupuntirya. Sa kabila ng kanyang kawalan ng tiwala, walang pagpipilian si Regina, kundi dalhin si Leo kasama niya sa emergency response sa headquarters. Doon, ipinakita niya ang expertise sa cybersecurity na hindi dapat taglayin ng isang janitor. Nakikipagtulungan sa kanilang security team upang trace ang pag-atake sa isang source sa loob mismo ng Perlas. Habang mabilis na gumagalaw ang mga daliri ni Leo sa keyboard, pinanood ni Regina nang mailumalaking katiyakan na walang anumang tungkol sa lalaking ito ang tila. Nag-navigate siya sa mga encrypted systems nang may kumpiyansa ng isang taong nakagawa na nito ng daan-daang beses. Kinikilala ang mga attack patterns at hinuhulaan ang mga susunod na galaw ng hacker nang may nakakagulat na katumpakan. Ang ebidensya ay tumuturo kay Guy Velasco, ang pinakamalapit na kaibigan ng kanyang ama at ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo. Hinikayat ni Leo ang pag-iingat, ipinapaliwanag na si Guy Velasco ay marahil ay isang piraso lamang sa isang mas malaking sabwatan. Nang humiling si Regina na direktang kumprontahin si Guy Velasco, inihayag ni Leo ang sapat na bahagi ng kanyang background upang maitatag ang pagiging credible. Ang mga taong tulad ni Guy Velasco ay hindi nagtatrabaho ng mag-isa. Kung siya ay compromised, ang iba ay gayon din. "Nakita ko na ang mga pattern na ito dati." "Saan mo eksaktong nakita ang mga pattern na ito?" tanong ni Regina, nakakrus ang kanyang mga braso. "Ano ang hindi mo sinasabi sa akin?" Nagtama ang mga mata ni Leo sa kanya, sinusukat kung gaano karami ang dapat ihayag. "Nagtatrabaho ako sa intelligence assessment sa loob ng ilang panahon. Militar, iyon lang ang masasabi ko sa ngayon." Walang pagtutol na sumang-ayon si Regina na imbestigahan ng tahimik, ina-access ang mga private servers ng kanyang ama sa tulong ni Leo na nakakagulat na bihasa. Natuklasan nila ang mga encrypted communications na nagpapahiwatig ng sistematikong pagbebenta ng classified weapons technology sa mga international buyers, isang balak ng pagtataksil na nagsimula ng ilang buwan bago ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang aksidente sa yate ay nagkaroon ng bagong kahulugan nang napagtanto ni Regina na maaaring natuklasan ng kanyang ama ang sabwatan.
Habang nagtatrabaho sila ng magkasama sa buong gabi, ang mga profesional na barriers ay bumagsak. Nakita ni Regina sa likod ng kinakalkula na pagiging simple ni Leo ang stratehikong isip sa ilalim. Nakasilip si Leo ng kahinaan sa likod ng baluti ng ambisyon ni Regina. Nang dumating ang umaga, nagtatag sila ng isang hindi mapakali na alyansa batay sa mutual na pangangailangan. Kinailangan niya ang kanyang mga kasanayan upang malantad ang sabuatan, habang kinailangan niya ang kanyang access upang mahanap ang katotohanan na kanyang hinahanap mula nang umalis sa serbisyo ng militar. Wala sa kanila ang umamin sa iba pang kasalukuyan na nabubuo sa pagitan nila, mas malakas kaysa sa kaginhawaan o pangangailangan. Ang imbestigasyon ay nagpilit kay Regina at Leo na maging mas malapit habang nagtatatag sila ng isang secure operation center sa isang napabayaan na sulok ng Atlas Campus. Sa unang pagkakataon, nakita ni Regina ang metodikal na isip ni Leo na ganap na nakatuon, nagtatayo ng mga timeline maps, nagsusuri ng mga communication patterns, at hinuhulaan ang mga galaw ng kaaway ng may nakakagulat na katumpakan. Nang tanungin niya ang kanyang mga pamamaraan, inihayag ni Leo na dating kasangkot siya sa intelligence analysis, isang kalahating katotohanan na nagpaliwanag ng kanyang mga kasanayan nang hindi inilalantad ang kanyang tunay na background. Nagtatrabaho ng huli sa gabi, binuo nila ang mga pira-pirasong sabuatan. Ang mga shell companies na tumatanggap ng teknolohiya ng perlas sa pamamagitan ng mga intermediaries. Ang mga weapons test na sadyang sinasabotahe pagkatapos ng paghahatid sa mga puwersa ng Pilipinas. Ang mga classified designs na lumilitaw sa binagong anyo sa mga foreign arsenals. Ang pattern ay nagbunyag hindi lamang ng korupsyon, kundi isang koordinadong pagsisikap na pahinain ang mga kakayahan sa depensa ng Pilipinas, habang kumikita mula sa pagbebenta ng mga gumaganang sistema sa mga private buyers. Ang kanilang breakthrough ay dumating ng kanilang i-decrypt ang mga files na nagpapakita ng mga offshore accounts ni E. Velasco na tumatanggap ng mga bayad na kasabay ng mga testing failures ng teknolohiya ng perlas. Ang mga sandata ay sadyang sinabotahe pagkatapos ng paghahatid sa mga kliyente ng militar. Ang pattern ay nagpapahiwatig ng isang kalkuladong pagsisikap upang pahinain ang mga kakayahan sa depensa ng Pilipinas habang nagbebenta ng mga gumaganang sistema sa mga private buyers. Mas nakakabahala ang mga references sa Phoenix containment na nagdulot ng kitang-kitang tensyon sa karaniwang walang emosyon na ekspresyon ni Leo. Ang parirala ay lumitaw sa maraming encrypted communications, tiyakin na ang Phoenix containment ay mananatiling priority. Ang mga Phoenix assets ay dapat na neutralize. Hindi alam ang lokasyon ng Phoenix commander. Bawat pagbanggit ay nagpadala ng kitang-kitang agos ng tensyon kay Leo, bagamat sinubukan niyang itago ang kanyang reaksyon. Nang tanungin ni Regina ang kanyang reaksyon, naabala sila ng isang security breach sa kanilang pansamantalang command center. 3 professional operators na may katumpakan ng militar ang nakapasok sa gusali, malinaw na pinupuntirya ang kanilang lokasyon. Agad na lumipat si Leo sa combat mode, inuutusan si Regina sa pamamagitan ng mga evasive maneuvers na may likido na pag-uutos ng isang taong sanay na sinusunod sa mga sitwasyon ng buhay o kamatayan. Manatili ka ng 3 hakbang sa likod ko. Gumalaw ka kapag gumalaw ako, mag-freeze ka kapag nagsignal ako. Utos niya, nawala ang lahat ng pagkukunwari ng masunuring janitor. Sa lugar nito ay isang taong hindi pa nakikilala ni Regina. Isang commander na sanay sa mga operasyong may mataas na pusta. Isang taong ang likas na otoridad ay nakaugat ng lubos na hindi na niya napapansin. Sa kanilang pagtaka sa mga maintenance corridors, nasaksihan ni Regina si Leo na nakikipaglaban sa mga humahabol ng may nakakawasak na kahusayan. Pinipigilan ang mga sinanay na mamamatay tao nang may katumpakan na tanging mula sa Elite Special Forces training lamang. Ang kanyang kontroladong karahasan ay parehong nakakatakot at nakakaakit sa kanya, habang kinikilala niya na ito ang kanyang tunay na elemento, hindi ang tahimik na pagpapasakop na kanyang ginampanan sa loob ng ilang buwan. Isang umaatake ang dumating kay Leo na may combat knife. Niliko niya ang momentum, inagaw ang sandata ng lalaki, at pinigilan ito ng isang tumpak na chokehold. Lahat sa loob ng wala pang 5 segundo. Isa pa ang nagpaputok sa kanila mula sa dulo ng isang koridor. Tinulak ni Leo si Regina sa kaligtasan, kinakalkula ang trajectory batay sa echo pattern, at nagpaputok pabalik nang hindi inilalantad ang kanyang sarili. Ang taktikal na pag-iisip ay nangyari ng napakabilis na tila likas.
Narating nila ang isang secure location, isang pre-prepared na safe house na itinatag ni Leo nang hindi niya alam. Habang pinoproseso ni Regina ang pagbunyag na ang kanyang simpleng asawa ay naghahanda para sa senaryo na ito sa simula pa lang, sa wakas ay ibinahagi ni Leo ang isang bersyon ng katotohanan. Umamin siya na dating military special operations na na-recruit upang imbestigahan ang Perlas, matapos magmungkahi ang intelligence na ang classified technology ay nakompromiso. Ang hindi niya ibinunyag ay ang kanyang personal na koneksyon sa kaso, ni ang kanyang mga hinala tungkol sa papel ng kanyang ama. Ang safe house ay Spartan ngunit komprehensibo. Secure communications, armas, pera, mga kagamitan sa medisina, maraming ruta ng pagtakas, lahat ay nagsasalita ng masusing pagpaplano ng isang taong nakagawa na nito ng maraming beses. Pinagmasdan ni Regina ang kapaligiran, kinokonekta ang mga bagong piraso na ito sa puzzle na si Leo San Miguel. Ang iyong ama ay nakipag-ugnayan sa isang tao, sa aking dating chain of command ilang linggo bago ang kanyang kamatayan, paliwanag ni Leo habang sinisiguro niya ang perimeter. Naghinala siya ng panloob na sabotahe, ngunit hindi niya alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Ipinadala ako upang magtatag ng posisyon sa loob ng Perlas upang imbestigahan ng tahimik. At ang pagpapakasal sa akin. Bahagi ba iyon ng iyong mission parameters? Tanong ni Regina, ang galit ay tinatakpan ang mas malalim na sakit ng pagtataksil. Hindi, sagot ni Leo ng may bihirang emosyonal na katapatan. Iyon ay hindi inaasahan. Isang pagkakataon para sa mas malapit na access, ngunit hindi pinlano. Habang nakikipagbuno si Regina sa mga pagbubunyag na ito, nakatanggap si Leo ng isang encrypted message mula sa isang dating teammate na nagbabala na ang Sable Phoenix ay compromised at ang mga pangunahing targets ay kasama ang Atlas leadership. Hindi naiintindihan ni Regina ang terminolohiya, ngunit ang reaksyon ni Leo, isang sandaling pagkabali sa kanyang maingat na kontrol, ay nagsabi sa kanya na ito ay kritikal na impormasyon mula sa kanyang nakaraan. Bago pa siya makahingi ng karagdagang paliwanag, ang surveillance footage mula sa kanyang penthouse ay nagbunyag kay E. Velasco at sa mga security team na naghahanap sa kanilang tahanan. Mas nakakabahala, natuklasan nila ang mga listening devices sa personal na gamit ni Regina. Ang kanyang presensya ay minomonitor sa loob ng ilang buwan, marahil bago pa ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang sabwatan ay mas malaki at mas malalim kaysa sa kanilang pinaghihinalaan. Pinagmamasdan nila ako sa simula pa lang, bulong ni Regina. Ang paglabag ay tumama sa kanya ng mas matindi kaysa sa kanyang inaasahan. Ang pag-iisip na ang kanyang pinakapribadong sandali, ang kanyang kalungkutan sa kanyang ama, ang kanyang kahinaan, lahat ay naobserbahan ng mga kaaway na nagkukunwari na kakampi ay nagpasama sa kanyang pakiramdam. Ang kamay ni Leo ay nakakita sa kanyang balikat, matatag at nagpapapanatag. Pero hindi ka nila nakita, sabi niya ng tahimik. Hindi ang tunay na ikaw. Pinagmasdan din kita, Regina. Ang taong nakita ko. Hindi nila alam kung sino ang tunay na kinakaharap nila. Habang pinoproseso nila ang impormasyong ito, ang hindi maikakaila na chemistry sa pagitan nila ay nag-apoy sa loob ng nakakulong na safe house. Ang galit, adrenaline, at mga buwan ng napigilang pagkaakit ay nagtapos sa isang matalik na pagtatagpo na nagulat sa kanilang dalawa sa emosyonal na intensidad nito. Pagkatapos, sa isang bihirang sandali ng kahinaan, ibinahagi ni Leo ang mga piraso ng kanyang nakaraan. Hindi ang classified details, kundi ang emosyonal na halaga ng kanyang dating buhay. Si Regina, naman, ay nagbunyag ng kanyang malalim na kalungkutan sa kanyang ama at ang paghihiwalay ng kanyang posisyon. Wala akong pinagkakatiwalaan simula nang mamatay ang aking mga magulang, pag-amin niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa dilim. Hindi lubos, hindi kahit ang aking ama patungo sa huli. May itinatago rin siya. Ang tiwala ay isang luksuri sa ating mga mundo, sagot ni Leo, ang kanyang mga daliri ay sinusundan ang mga absent patterns sa kanyang balikat. Pero minsan, ito rin ay isang pangangailangan. Ang bagong koneksyon na ito ay agad na sinubukan nang alertuhan sila ng secure communication system ni Leo sa isa pang pagtatangka sa mga server ng Perlas. Sa pagkakataong ito ay pinupuntirya ang prototype database kung saan nakaimbak ang pinaka-advanced na weapons research ng kumpanya. Ang mga sumunod na araw ay nagtatag ng isang bagong dynamic sa pagitan nila. Sa araw, pinananatili ni Regina ang kanyang SC persona,
tila hindi apektado ng mga kamakailang kaganapan habang lihim na nakikipagtulungan kay Leo upang matukoy ang mga compromised employees. Sa gabi, bumalik sila sa safe house, nagsusuri ng datos at unti-unting nagbabahagi ng higit pa sa kanilang sarili sa proseso. Nagsimulang ibunyag ni Leo ang mga stratehikong detalye ng kanyang military background nang hindi kinokompromiso ang classified information, ang kanyang training at psychological operations, ang kanyang kakayahan sa mga wika. Ang kanyang mga taon sa pagsubaybay sa mga nagbebenta ng armas sa mga global conflict zones. Ibinahagi ni Regina ang bigat ng pagmana ng legacy ng kanyang ama, ang kanyang paghihirap na respetuhin sa industriya ng depensa na pinangungunahan ng mga lalaki, at ang kanyang tunay na pagkahilig sa teknolohiya na nagpoprotekta sa halip na sumisira lamang. Hindi ko kailanman nais na gumawa ng mga armas, pag-amin niya sa isang bihirang tahimik na sandali. Nais kong gumawa ng mga defense systems, mga shields, hindi mga espada. Naunawaan ng aking ama na ang mga kontrata na pinakakinagigiliwan niya ay laging ang mga protective. Missile interceptors, secure communications, threat detection. Kaya sila ang pinuntiryan niya. Iminungkahi ni Leo na ang isang taong nagbibigay prioridad sa proteksyon, kaysa sa pagsalakay ay mapapansin kung ang mga offensive capabilities ay nakokompromiso. Ang kanilang profesional na kooperasyon ay nag-evolve sa tunay na pagtutulungan. Nirerespeto ni Leo ang analytical na kislap at stratehikong pag-iisip ni Regina. Habang pinapahalagahan niya ang kanyang karanasan at likas na pag-unawa sa motibasyon ng tao, kung saan nakita niya ang mga teknolohikal na solusyon, inasahan niya ang mga kahinaan ng tao. Magkasama, binuo nila ang isang mas kumpletong larawan ng sabuatan kaysa sa kaya ng isa lamang. Ang evidence trail ay humantong sa isang nakakagambalang konklusyon. Ang teknolohiya ng Perlas ay binago upang lumikha ng isang backdoor or vulnerability sa mga defense systems ng Pilipinas na potensyal na nagpapahintulot sa hostile remote access sa mga kritikal na infrastruktura. Ang sabuatan ay lumalampas sa simpleng kita tungo sa larangan ng mga banta sa pambansang seguridad. Mas personal na nakakabahala para kay Regina ang dumaraming ebidensya na natuklasan ng kanyang ama ang balak na ito ilang sandali bago ang kanyang kamatayan. Magkatugma ang timing, sabi ni Leo, sinisiyasat ang timeline na kanilang binuo. Ang iyong ama ay nagsimulang mag-access ng mga hindi pangkaraniwang server directories 2 linggo bago ang kanyang kamatayan. Kinabukasan, isang encrypted call ang ginawa sa aking dating commanding officer. Bakit hindi siya direktang pumunta sa mga otoridad? Tanong ni Regina. Dahil hindi niya alam kung sino ang pagkakatiwalaan, paliwanag ni Leo. Kung ang sabuatan ay umabot ng sapat na mataas, ang mga opisyal na channel ay maaaring compromised. Ang isang black ops team na sanay sa pag-operate sa labas ng normal na mga parameter ay ang kanyang pinakaligtas na opsyon. Habang nagtatrabaho sila upang idokumento ang sabuatan nang hindi inaalerto si E. Velasco, pinangasiwaan ni Leo at Regina ang kanilang lumalabas na personal na relasyon. Dahil matagal na silang namuhay sa likod ng mga facades, siya bilang ang hindi mahahawakang reyna ng yelo, siya bilang ang hindi nakikitang janitor, pareho silang nahirapan sa tunay na kahinaan. Ibinunyag ng maliliit na sandali ang kanilang nagbabagong dynamic. Agad na tumugon si Leo sa mga banta na may protective positioning na hindi na sinasalungat ni Regina. Walang malay na dinudulog ni Regina ang matatag na presensya ni Leo sa mga sandali ng pagdududa. Ang pagbabago ay dumating nang matuklasan ni Regina ang nakatagong personal server ng kanyang ama na naglalaman ng kanyang huling investigation notes. Kabilang dito ang surveillance footage ni Leo mula sa mga taon bago sa unipormeng militar na tumatanggap ng mataas na parangal sa isang classified ceremony. Ang kasamang file ay kinilala siya bilang Commander San Miguel ng Sable Phoenix Unit, kinikilala sa pagpigil ng maraming pag-atake ng terorismo sa Pilipinas. Ang screen ay nagpakita ng ibang Leo, mas bata, nakatayo ng tuwid habang ang mga medalya ay ipinako sa kanyang dibdib ng isang mataas na ranggo ng opisyal ng militar. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng parehong kontroladong ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay walang anumang anino na ngayon ay nagpapahirap sa kanila. Mas nakakagulat ang isang personal na mensahe mula sa kanyang ama na na-record ilang araw bago ang kanyang kamatayan, kung nakikita mo ito. Nabigo akong ilantad ang mga traidor sa Perlas. Huwag kang magtiwala sa sinuman mula sa board.
Humiling ako ng tulong sa pagkuha mula sa isang dating military contact. Kung si Commander San Miguel ay umabot sa iyo, siya lang ang maaari mong lubos na pagkakatiwalaan. Ang mukha ng kanyang ama sa screen ay tense sa pag-aalala. Ang kanyang karaniwang kumpiyansang kilos ay napalitan ng kagyat na pag-aalala. Naniniwala ako na kinompromiso nila ang ating mga defense contracts, Regina. Kung tama ako, susunod na nila kayo. Naiintindihan ni San Miguel ang ating kinakaharap. Nakita na niya ang mga taong ito dati. Kinompronta ni Regina si Leo sa impormasyong ito, hinihingi ang kumpletong katotohanan tungkol sa kanyang presensya sa kanyang buhay. Sa wakas ay inihayag ni Leo na ang kanyang ama ay hindi lamang alam ang kanyang misyon, partikular niyang hiniling si Leo sa pangalan batay sa kanilang dating classified interaction ilang taon na ang nakalipas. Ang hindi niya ibinahagi ay ang kanyang sariling personal na motibasyon, na bilang isang batang sundalo na nakikipagbuno sa pagiging walang tirahan pagkatapos ng isang mahirap na deployment. Isang teenage Regina ay minsan nang nagbigay sa kanya ng tinapay nang siya ay nagugutom, isang maliit na gawa ng kabaitan na nagligtas ng kanyang buhay sa maraming paraan. Ang sandaling ito ng koneksyon ng tao ay nanatili sa kanyang pinakamadilim na misyon, isang paalala kung ano ang kanyang ipinaglalaban na protektahan. Ako ang Saber Phoenix, kinilala ni Leo. Ang pag-amin ay malinaw na mahirap para sa kanya. Isang classified special operations unit na inatasan na harapin ang mga banta na hindi mahawakan sa pamamagitan ng mga opisyal na channel. Nakipagtulungan ang iyong ama sa amin minsan ng hindi direkta. Tinulungan niya kami na masubaybayan ang teknolohiya na ninakaw ng isang terrorist group. At partikular kanyang hiniling, tanong ni Regina, pinoproseso pa rin ang pagbunyag na ito. Kinumpirma ni Leo. Pero magboboluntaryo rin ako. Ang Perlas ay nasa aming watchlist na. Masyadong maraming pagkakataon. Masyadong maraming security failures na hindi dapat nangyari sa iyong mga sistema. Nang makumpleto ni Leo ang kanyang paliwanag, dumating ang isang kagyat na alert. Nag-schedule si Guy Velasco ng isang emergency board meeting para sa susunod na araw upang magpresenta ng ebidensya ng pagkompromiso sa leadership at bumoto sa pagtanggal kay Regina bilang si. Napagtanto nila na ginagawa niya ang kanyang hakbang upang agawin ang kontrol bago pa nila malantad ang sabwatan. Pinabilis niya ang kanyang timeline, sabi ni Leo, pinag-aaralan ang abiso sa meeting. May nagpatakot sa kanya. Marahil ay napagtanto niya na ina-access natin ang mga secure servers. Ano ang ating gagawin? Tanong ni Regina, naglilipat na sa strategic thinking. Habang naubos ang oras, gumawa si Regina ng desisyon na ikinagulat ni Leo. Sa halip na ipagpatuloy ang pagkolekta ng ebidensya ng malayuan, iminungkahi niya na bumalik sila sa Perlas ng Hayagan. Siya, bilang ang Sihi na nakikipaglaban para sa kanyang kumpanya, siya sa wakas ay pumapasok sa kanyang tunay na expertise bilang kanyang security advisor. Wala nang pagtatago, sabi niya. Labanan natin sila. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila para sa nalalapit na komprontasyon, sa wakas ay ganap na nawala ang maingat na mga pader sa pagitan nila. Ang kanilang pisikal na koneksyon ay nagdadala na ngayon ng bigat ng tunay na emosyonal na pamumuhunan, bawat isa ay kinikilala ang isang mahalagang bagay sa isa't isa, isang magkatugmang bakal sa ilalim ng kanilang iba't ibang panlabas. Ano man ang mangyari bukas, sabi ni Regina habang magkasama silang nakahiga sa dilim. Matagal nang hindi lang ito isang kontrata. Nagkabuhol ang mga daliri ni Leo sa kanya, ang kanyang karaniwang pagiging reserved ay nagbigay daan sa tahimik na katiyakan. Para sa akin, hindi kailanman naging isang kontrata lang. Tahimik ang boardroom ng Perlas nang pumasok si Regina na katabi si Leo, hindi na nakasuot ng damit ng janitor, kundi nakasuot ng isang tailored suit na hindi nakatago ang kanyang military bearing. Ang panandaliang gulat ni E. Velasco ay mabilis na nagbago sa kinakalkula na kaaya-aya. Regina, pinag-uusapan lang namin ang ilang security concerns at nakita kong dinala mo ang iyong asawa. Ang aking head of personal security, pagwawasto ni Regina ng maayos. Dahil sa mga kamakailang kaganapan, hindi dapat tutol ang board sa karagdagang proteksyon. Nagsimula ang meeting sa pagpapakita ni E. Velasco ng ebidensya na nagbabahagi si Regina ng classified information sa mga labas na partido, mga doctored communications na idinisenyo upang balangkasin siya sa mga krimen na kanyang ginawa.
Habang bumubulong ang mga miyembro ng board nang may pag-aalala, pinanatili ni Regina ang perpektong composure. Pinayagan si E. Velasco na buuin ang kanyang kaso bago sistematikong buwagin ito. Ang hangin sa boardroom ay naging tense habang ipinapakita ni E. Velasco ang mga gawa-gawang email na diumano ay nagpapakita kay Regina na nag-aalok ng classified technology sa mga foreign buyers. Nagpalitan ng balisa ang ilang miyembro ng board, habang ang iba ay nanood ng may ekspresyon na nagpapahiwatig na alam na nila ang mangyayari. Seryosong akusasyon ito, E. Velasco, sabi ni Regina nang matapos siya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng mataas na pusta, kung totoo man. Sa kabutihang palad, mayroon tayong ebidensya ng ibang naratibo. Nagpakita siya ng counter-evidence ng mga offshore accounts ni E. Velasco at kahina-hinalang timing ng mga prototype failures. Nang sinubukan ni E. Velasco na i-dismiss ang mga ito bilang mga pagkakataon, humakbang si Leo upang ipakita ang mga intercepted communications sa pagitan ni E. Velasco at ng mga kilalang nagbebenta ng armas. Sumabog ang boardroom sa mga akusasyon at pagtanggi. Kalokohan ito, singhal ni E. Velasco, bagamat halatang nayayanig ang kanyang kumpiyansa. Sinisikap mong ilihis ang iyong sariling pagtataksil sa pamamagitan ng pag-akusa sa akin. Ang pinakamatandang kaibigan ng iyong ama. Ang aking ama, sagot ni Regina nang may nakamamatay na kalmado, nagsimulang imbestigahan kailang linggo bago ang kanyang kamatayan. Mayroon kaming kanyang mga tala. Sa nagresultang kaguluhan, intrigger ni E. Velasco ang isang building-wide security protocol, diumano ay para sa isang potensyal na data breach, ngunit sa katunayan ay upang i-lockdown ang pasilidad na kontrolado ng kanyang tapat na security team. Habang umaaktibo ang mga emergency lights, agad na kinilala ni Leo ang taktika. Inihihiwalay niya ang gusali. Hindi ito containment. Ito ay paghahanda para sa eliminasyon ng mga saksi. Nag-flash ang mga pulang ilaw ng babala sa buong Atlas Complex habang otomatikong nagsara ang mga security doors, iniiwan ang mga empleyado na nakakulong sa magkahiwalay na seksyon ng gusali. Sa public address system, inihayag ni E. Velasco ang isang critical na security breach na nangangailangan ng agarang lockdown procedures, habang ang mga security team na tapat sa kanya ay lumipat upang isecure ang mga pangunahing lugar. Ang sumunod ay isang maingat na inorganisang labanan sa buong Perlas Complex. Nakiugnay si Leo sa mga pinagkakatiwalaang security personnel, habang ginamit ni Regina ang kanyang override codes upang mapanatili ang system access. Inihayag ni E. Velasco ang kalupitan sa ilalim ng kanyang avuncular facade. Nag-broadcast ng ebidensya na nag-iimplika kay Regina sa pagkamatay ng kanyang ama habang nagpapadala ng mga tactical teams upang patayin siya at si Leo. Ang komprontasyon ay nagpilit sa dalawang bida na ganap na yakapin ang kanilang tunay na sarili. Tinalikuran ni Regina ang kanyang maingat na korporatibong pagpipigil. Ginamit ang kanyang malalim na kaalaman sa mga sistema ng Perlas upang lampasan ang koponan ni E. Velasco. Ganap na inilabas ni Leo ang kanyang military expertise, pinoprotektahan si Regina habang sistematikong pinipigilan ang mga banta ng may katumpakan sa halip na labis na puwersa. Sa pamamagitan ng mga maintenance tunnels at secure corridors, nilabanan nila ang kanilang daan patungo sa server core, ang puso ng Perlas, kung saan nakaimbak ang pinakanakakasira na ebidensya. Ang teknikal na kaalaman ni Regina na sinamahan ng taktikal na karanasan ni Leo ay nagpabuo sa kanila ng isang nakakatakot na koponan na inaasahan ang mga galaw ng bawat isa na mailumalaking synchronicity. Ang kasukdulan ay naganap sa Perlas Server Core, kung saan plano ni E. Velasco na sirain ang ebidensya habang ina-upload ang backdoor program sa mga defense clients. Dumating sina Regina at Leo sa sandaling sinimulan niya ang sequence na humantong sa isang huling komprontasyon kung saan inihayag ni E. Velasco ang buong saklaw ng kanyang pagtataksil, kasama ang kanyang direktang papel sa pagpatay sa ama ni Regina. Mahina ako, tulad mo, panunuya ni E. Velasco kay Regina habang mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard, sinisimulan ang server purge sequence. Matalino sa teknolohiya, ngunit walang karanasan sa kapangyarihan. Talagang naniniwala siya na dapat bigyang prioridad ng Perlas ang proteksyon kaysa sa kita. Para doon itinatag ang Perlas, sagot ni Regina, sinusubukan na i-access ang mga override controls. Iyan ang pinaniniwalaan ng iyong ama, ngisi ni E. Velasco.
Ngunit mas maraming pera sa pagbebenta sa magkabilang panig kaysa sa pagtatanggol lamang sa isa. Habang bumunot ng armas si Guy Velasco, gumalaw si Leo nang may bilis ng kanyang Special Forces training, inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Regina at ng panganib. Ang naganap na labanan ay nagdulot ng malubhang sugat kay Leo at pagkamatay ni E. Velasco, ngunit hindi bago niya na-activate ang server self-destruct sequence na sisira sa lahat ng ebidensya ng sabwatan. Dugo ang kumakalat sa kanyang damit mula sa tama ng baril sa kanyang balikat. Hinikayat ni Leo si Regina patungo sa exit. Kailangan nating umalis. Ang lugar na ito ay nakatala na sumabog. Habang nililikas ang pasilidad at nabibigo ang mga sistema, kailangang gumawa si Regina ng isang imposibleng pagpipilian. Tumakas kasama si Leo upang makakuha siya ng medikal na atensyon o manatili upang i-override ang destruction sequence at mapanatili ang ebidensya na kailangan upang linisin ang kanyang pangalan at ilantad ang mas malaking sabwatan. Si Leo, sa kabila ng kanyang pinsala, ay iginiit na iligtas niya ang ebidensya. May mga bagay na sulit isakripisyo. Gayon din ang ilang tao. Sa lungat ni Regina, ang kanyang mga daliri ay gumagalaw na sa terminal. Sinusubukang pigilan ang proseso ng pagbura habang sabay na tinutulungan si Leo patungo sa exit. Sa sandali ng krisis, nakahanap si Regina ng isang ikatlong opsyon. Ginamit niya ang kanyang teknikal na galing upang ilipat ang mahahalagang datos sa mga secure external servers habang tinutulungan si Leo na tumakas sa gumuguhong pasilidad ng server. Sinira ng pagsabog ang karamihan sa pisikal na ebidensya, ngunit hindi bago nakuha ni Regina ang sapat upang ilantad ang sabwatan. Habang sinisiguro ng mga emergency services ang Perlas campus, nanatili si Regina sa tabi ni Leo sa buong emergency surgery. Ang maingat na binuong pader sa paligid ng kanyang puso ay sa wakas at ganap na nabuwag. Nang magkamalay siya, ang kanilang magkasanib na tingin ay naghatid ng hindi pa nila handang sabihin na ang kanilang kaayusan ay naging isang bagay na hindi nila inaasahan na matagpuan. Pagkalipas ng 6 na buwan, sumailalim ang Perlas Defense Technologies sa radikal na pagbabago. Nang malantad ang sabwatan ni E. Velasco, binago ni Regina ang kumpanya na may transparency bilang pangunahing halaga nito. Ang mga kontrata ng militar ay nagpatuloy, ngunit may pinahusay na pangangasiwa at mga etikal na alituntunin na inaprubahan ng kanyang ama. Ang headquarters ng Perlas ay muling itinayo, ang mga security protocols nito ay ganap na binago sa ilalim ng bagong leadership. Kung saan dating mahalaga ang pagiging lihim, ngayon ay pinahahalagahan ang pananagutan, maraming layers ng pangangasiwa, tinitiyak na walang sinumang tao ang makakakompromiso sa mga kritikal na sistema. Si Leo, ang kanyang tunay na background ngayon ay isang classified record sa Department of National Defense, ay gumanap ng isang lehitimong papel bilang Director of Security ng Perlas. Ang kanyang expertise ay hindi na nakatago sa ilalim ng uniforme ng janitor. Ang kanilang kasal, dating isang business arrangement, ay nag-evolve sa isang tunay na partnership na ipinagdiwang sa isang maliit na pribadong seremonya na opisyal na pumalit sa kanilang courthouse transaction. Sa pagpapasinaya ng bagong Jose de Magiba Memorial Research Wing, nagbigay ng talumpati si Regina na nagbibigay pugay sa legacy ng inobasyon at integridad ng kanyang ama. Mula sa audience, pinanood ni Leo ng tahimik na pagmamalaki habang inihahayag niya ang Sable Phoenix Initiative, isang security protocol na tinitiyak na walang weapon system ang maaaring i-deploy ng walang multi-level authentication. Pinipigilan ang uri ng backdoor exploitation na sinubukan ni E. Velasco. Naniniwala ang aking ama sa paggawa ng mga shields, hindi mga espada, sabi ni Regina sa mga naroroon na mga dignitaryo at empleyado. Tinitiyak ng Sable Phoenix Initiative na ang Perlas Technology ay palaging poprotektahan ang mga dapat nitong paglingkuran, hindi kailanman ikokompromiso, hindi kailanman ibabaling laban sa mga inosente. Ang pangalan ay may espesyal na kahulugan para sa kanilang dalawa, na nagbibigay pugay sa dating unit ni Leo habang binabago ang legacy nito mula sa pagiging lihim tungo sa proteksyon. Nang tanungin ng isang reporter tungkol sa hindi pangkaraniwang pangalan, simpleng sinabi ni Regina, ito ay kumakatawan sa pagbangon mula sa abo na mas malakas kaysa dati. Isang bagay na parehong naranasan ng Perlas at ako. Sa kanilang pribadong buhay, patuloy silang gumaling mula sa mga nakaraang sugat. Unti-unting ibinahagi ni Leo ang classified details ng kanyang dating mga misyon,
kasama ang katotohanan tungkol sa kanyang unang pagkikita kay Regina ilang taon na ang nakalipas, kung paano. Bilang isang batang sundalo na nakikipagbuno sa skis at pagiging walang tirahan. Isang teenage Regina ay nagbigay sa kanya ng tinapay sa labas ng gusali ng kanyang ama, isang gawa ng kabaitan na literal na nagligtas ng kanyang buhay sa kanyang pinakamadilim na sandali. Ang nakita niya bilang isang nakakalimutan na interaksyon ay naging transformative para sa kanya, na nagbigay sa kanya ng layunin nang wala siyang anuman. Si Regina, naman, ay natutong magtiwala hindi lamang kay Leo, kundi sa kanyang sariling kakayahan para sa koneksyon na higit sa kontroladong paghihiwalay na minsan niyang pinananatili. Hindi ko man lang maalala iyon, pag-amin ni Regina nang sa wakas ay ibinahagi ni Leo ang kwentong ito. May isang lalaki sa labas ng gusali ni tatay. Binigyan ko siya ng kalahati ng aking tanghalian. Sinabi mo na ang lahat ay karapat-dapat kumain, alala ni Leo nang may perpektong kalinawan. Hindi ako nakakain sa loob ng 3 araw. Pinag-iisipan kong tapusin ang lahat ng gabing iyon. Ang maliit na sandaling iyon ng pagkatao, mas mahalaga ito kaysa sa iyong nalalaman. Ang kanilang relasyon ay nag-evolve sa isang balanse ng mga kalakasan. Ang kanyang stratehikong galing ay bumubuo sa kanyang taktikal na expertise. Ang kanyang matatag na presensya ay nagpapapanatag sa kanyang matinding focus. Wala sa kanila ang sumubok na baguhin ang likas na katangian ng bawat isa. Sa halip, lumikha sila ng espasyo kung saan pareho silang maaaring maging ganap na sarili ng walang pagkukunwari. Ipinakita ng huling eksena ang kanilang bagong tahanan sa labas ng Makati, sinusuri ang mga security protocols para sa isang nalalapit na pagbisita ng gobyerno sa Perlas. Ang trabaho ay natural na nagpalit sa personal na koneksyon habang lumilipat sila mula sa mga propesyonal na kasosyo tungo sa mga matalik na kasama. Ang mga pader sa pagitan ng kanilang iba't ibang papel ay sa wakas ay natunaw. Nang ipagtapat ni Leo na ang kanyang paunang mission parameters ay hindi kasama ang pag-ibig sa kanyang target, ngumiti si Regina nang may init na bihirang makita. Ang pinakamahusay na operasyon ay laging kinasasangkutan ng hindi inaasahang mga varyable. Sabi niya, inuulit ang sariling mga salita nito mula sa kanilang mga training sessions. Kaya pinaplano natin ang lahat at umaangkop sa realidad. Habang magkasama silang nakatayo at nakatanaw sa tanawin ng Pilipinas, nagping ang mga security alerts ni Leo na may potensyal na bagong banta sa teknolohiya ng Perlas. Isang pamilyar na pattern ang nagpapahiwatig na hindi inabandona ng mga international partners ni E. Velasco ang kanilang mga layunin. Sa halip na mag-alala, pareho silang tumugon ng may focus na kahandaan ng mga taong nakahanap ng kanilang perpektong counterparts sa parehong kapayapaan at labanan. Handa na para sa isa pang misyon, Commander, tanong ni Regina, gumagalaw na patungo sa kanyang secure laptop. Ang ngiti ni Leo ay naglalaman ng lahat ng katiyakan na nawawala sa kanyang dating buhay. Kasama ka.